Samantala, maituturing ng global threat ang pagkalat ng Ebola virus na kumitil na sa mahigit 1,900 katao. Ayon ito sa World Health Organization o WHO. Kaya naman, hinihikayat ng ahensya ang lahat ng bansa na makiisa sa pagsugpo ng nasabing virus. Alamin natin ang buong detalye at iba pang world news sa ulat ni Sheila Diskaya. Umaabot na sa mahigit sa 3,000 tao na apektuhan ng sakit na Ebola virus, kung saan hindi bababa sa 1,900 tao na ang namamatay. Batay ito sa inilabas na impormasyon ng World Health Organization o WHO. Ayon naman kay WHO Director General Dr. Margaret Chan, ang paglala ng kaso ng Ebola virus ay makokonsidera na bilang isang global threat, kaya naman hinikayat niya ang international community na makiisa sa pagsugpo ng pagkalat na nasabing virus. Sa ginanap naman na Meet the Press, sinabi ni US President Barack Obama na kailangan ng ituring bilang isang national security priority ang patuloy na pagkalat ng Ebola virus. Balak din magpadala ni Obama na US military upang makatulong sa pagsasaayos ng mga isolation units, equipment at magbigay ng proteksyon para sa mga pampublikong health workers. Kaugnay nito, nagpakita naman ng positibong resulta ang isinagawang eksperimento sa mga unggoy upang malabanan ang Ebola virus. Sa pangunguna ng US National Institutes of Health, lumalabas na ang mga unggoy na binakunahan ng gamot kontra Ebola virus ay mas tumagal ang buhay ng 10 buwan. Dahilan sa magandang resulta ng eksperimento, ngayong linggo ay sinimulan na rin ang pagsagawa ng human trial sa US at tinatayang gagawin na rin ang nasabing human trial sa United Kingdom at Africa. Sa ibang bansa naman, hindi bababa sa 100 tao na ang namatay, bunso ng pagbahang nangyari sa Pakistan dulot ng walang tigil na pagbuhos ng ulan sa nasabing lugar, habang tinataya namang mahigit sa 100 tao ang sugatan. Dahil dito naka-red alert ngayon sa flash flood ang 4 na distrito sa Pakistan. Tinataya namang 100 tao nang namatay habang mahigit sa 200 sugatan sa Punjab, India, bunsod pa rin ang pagbaha. Habang sa China naman umaabot sa 40 tao ang namatay at may ilang tao pa rin ang patuloy na hinahanap dahil din sa pagbaha. Samantala, kinumpirma ng Iraqi forces na ligtas na mula sa mga militante na Islamic State o IS ang Haditha Dam sa tulong na rin ng airstrikes ng United States. Matatandang ilang ulit ng sinubukan na nasabing grupo na kunin na nabanggit na dam mula sa tropa ng gobyerno. Ako ang inyong kaibigan, Sheila Diskaya para sa Newslight.